Kanina, ang mga puwersa ng Israeli ay gumawa ng isang malupit na mga airstrike sa malaking bahagi ng Lebanon upang ibasura at durugin ang maraming mga militanteng Hezbollah. Ang pagsalakay na ito ng IDF ay isang tugon mula sa mga pambobomba ng Hezbollah sa balwarte ni Netanyahu, na nagresulta ng sunog sa labas ng isang gusali at nagbigay ng malawakang pangamba sa maraming mga Israelita. Dahil sa hindi napigilan ng punong ministro ang inis at galit nito sa mga terorista, ay mas pinaigting pa nito ang mga pambobomba sa syudad ng Nabatia, Lebanon, na nakapuntirya sa mga lungga ng maraming terorista. Isinasaad ng mga ulat na hindi bababa sa 7 mandirigma ng Hezbollah ang kumpirmadong tinodas ng Israeli Defense Forces sa lungsod ng Nabatie, na dahil sa pagtatago ng mga militanteng grupo sa likod ng mga inosenteng tao, may mga sibilyan ding iniulat na nadamay sa mga airstrike na ito. Umikot din ang puwersang Israeli sa silangang bahagi ng Beirut, Lebanon, dahil sa mga nakuha nitong intel mula sa mga sources nito na ang Hezbollah ay patuloy sa pag-iimbak ng maraming mga armas at bomba upang gamitin sa mga pag-atake ng grupo sa iba't ibang lungsod ng Israel. Ang gusali na inasinta ng Israel ay humantong sa matinding pagkawasak, na ang usok ay bumulusok sa itaas dahil sa tindi at lakas ng bombang ibinagsak ng Israeli Air Force, na nagresulta sa pagkabura sa mundo sa mga militanteng Hezbollah. Matapos ang mga pag-atake, bumungad sa mga Lebanese ang wasak-wasak na mga pasilidad na nagkalat ang maraming debris sa labas. Ang mga pangyayaring ito ay sumasalamin sa matinding galit ng Israel dahil sa hindi umalis sa pinuntiryang gusali ang mga Air Force ni Netanyahu hanggang sa hindi tuluyang nadurog ang hideout ng mga militanteng grupo. Ang residential area naman na ito sa bahagi ng Zukhak al-Blat, Lebanon, ay walang humpay na binumba ng mga Israelita dahil sa nakita ng drone ang presensya ng maraming Hezbollah na umaaligid sa lugar na ito. Ayon sa ating mga nakalap na balita, na ang grupo ay naghahanda para sa kanilang mga pag-atake sa hilagang bahagi ng Israel, na nag-udyok sa IDF na paulanan ito ng malakas na bomba na humantong sa matinding pagkawasak ng maraming gusali, at ang makapal na usok ay umalingaw-ngaw sa himpapawid ng Zukhak, Lebanon. Sa nakalipas na 24 oras, naging matagumpay ang operasyong militar ng Israel sa iba't ibang lungsod at bayan ng Lebanon, dahil sa itinumba nito ang maraming anino ng Hezbollah, pati na ang 4 na mga opisyal ni Qasem na hindi nakaligtas sa air-to-ground missile ni Netanyahu. Habang pinupuntirya ng mga puwersang Israeli ang mga ari-arian ng militar at pananalapi ng Hezbollah na nagparalisa ng todo sa gobyerno ng Lebanese, ang pagiging walang pangulo ng bansang Lebanon ay nagdagdag pa ng pagiging komplikado sa sitwasyon. Kasunod ng pagbitiw ni dating Pangulong Michel Aoun noong 2022, ay wala nang pumalit sa pwesto nito bilang presidente ng bansa. Pero bakit nga ba walang presidente sa bansang Lebanon mula noong bumaba sa pwesto si dating Pangulong Michel Aoun? Ayon sa ating pananaliksik, ang dahilan kung bakit wala ng presidente ang Lebanon mula noong Oktubre 2022 ay dahil sa isang magulong sistema ng politika, kabilang na ang pagkakaroon ng Hezbollah sa bansa, kung saan ang Hezbollah ay gumagawa ng mga hakbang upang takutin ang Pangulo kapag hindi ito sumang-ayon sa mga patakaran at layunin ng organisasyon, lalo na sa usapin ng terorismo, katulad ng pamamalakad ni Khamenei sa bansang Iran. Ang mga hakbang na ito ng grupo ay isang madiskarteng plano upang makontrol nito ang malakas na kapangyarihan ng bansa, na ngayon ang kapalpakan ng Hezbollah na maging pangunahing tagapagtanggol sa mamamayang Lebanese ay nagdulot na ng malawakang pagkawasak ng bansa dahil sa maling pagkalkula ng grupo sa kakayahan ng Israel. Kung saan ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay naglabas na ng matinding babala sa mga militanteng grupo na ang militar ng Israel ay hindi uuwi hanggang sa hindi tuluyang nadurog ang pamumuno ng Hezbollah sa malaking bahagi ng Lebanon. Ang determinasyon ng punong ministro na ubusin ang lahat ng banta na kanyang nakikita sa paligid ng Israel ay isang magandang hakbang ng gobyerno upang bigyan ng leksyon ang mga salot na alagad ni Khamenei na walang ibang ginawa kundi ang manggulo at maghari sa gitnang silangan na isa sa ayaw ni Netanyahu.
Habang ang Lebanon ay nakikipagbuno sa kaguluhan ng digmaang ito, ang pangangailangan para sa isang napapanatiling resolusyon ay lalong nagiging apurahan. Dahil sa habang tumatagal ang tunggalian sa gitnang silangan, ay mas lalong dumadami ang mga inosenteng tao na tumatawid sa kabilang buhay. Maraming mga mamamayan ng Lebanese ang nagpahayag ng pagkadismaya sa pagkakaroon ng Hezbollah sa kanilang bansa. Dahil sa ito ang tanging dahilan kung bakit naging impyerno ngayon ang Lebanon. Ang digmaan na ito sa Lebanon ay gumawa ng isang masalimuot na mga hakbang sa mahigit sa 1 milyon katao upang lisanin ang kanilang mga tahanan dahil sa walang humpay na karahasan na kinakaharap ng bansa. Na ang maraming Lebanese ay naghahanap ng kanlungan sa magulong kapaligiran ng bansa. Ayon sa International Rescue Committee or IRC, humigit kumulang sa 90% na mga bagong displaced ay nasa sitwasyon ng matinding gutom na nangangailangan ng agarang pagkain at tubig. Na ang mas naging kawawa sa kapalpakan ng Hezbollah sa pagkontra sa Israel ay ang milyon-milyong tao na naipit sa walang saysay na pakikipaglaban ng mga terorista. Habang ang magkabilang panig ay patuloy na nakikibahagi sa labanan, ang potensyal para sa isang mas malawak na digmaan ay nananatiling isang mahalagang alalahanin para sa mga internasyonal na tagamasid. Dahil ang Israel ay siguradong tutugon ng malakas sa anumang banta na nakikita nito mula sa hanay ng mga terorista. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.